Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Dito sa programang Ang Say ng Taong Bayan. Alams na sa DZXL 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Ano ba itong Bukas kasi partner. Ano ba ito? Ang sabi po ng DICT, nagbababala po sila hinggil sa posibleng pagbagal o yung pansamantalang pagkawala ng access sa ilang website at mobile application. Bukas po yan dahil sa tinatawag na internet traffic flood. So kahit pala sa internet nagta-traffic. Oo, at may baha din, may flood din. Baka pwedeng may flood control project din na gawin. Alamin natin yan, partner. Ayan, sa pamamagitan po ni Ginoong Julius Gorospe, siya po ay isang officer ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Good morning po sa inyo, Sir Julius, si Zander po at si Angel. Good morning, Sir Julius. Good morning. Yes, good morning, Zander and Angel. Magandang umaga. Opo. At congratulations po sa inyong appointment and promotion, sir. Although ayaw nyo pa yatang i-announce. Pero anyway po. Muna po, sir. Opo, ayan. Opo, una po sa lahat, ano ho ba itong nababasa namin sa internet na mangyayari ng November 5? Bukas. Thank you very much po for that, for asking that question. Kasi po marami tayong napansin sa nakalap na information na may mga grupo na nag-organize at nagbabalak na mag-stage ng DDoS attack or distributed denial of service attack. So ibig sabihin po nito, susubukan nilang magpadala ng magpaulan ng traffic or request dun sa mga websites at mga applications na available sa internet. So primarily sa mga government websites at mga government applications po. May natukoy na ba, Sir Julius, ang DICT na mga grupo na nasa likod nga po nitong posibleng DDoS attack? Yes po, actually, makikita nyo online, pag nag-search kayo, makikita nyo, recruit sila sa social media ng mga members or mga participants na sasali sa kanila para dun sa pinaplano nilang DDoS attack bukas. So, para lamang po malinaw, may mga grupo na magtatry pong magpaulan ng mga requests, etc. sa mga government websites. Tama po, sir? Tama po yun. Parang sinasabay nila to dun sa November 5 ng tawag po dun parang Guy Fawkes Day. Isa po itong event na sa Europe nagsimula na parang nagiging araw ng protesta na siya, naging araw ng protesta sa buong mundo. So ngayon po yung mga online, yung mga hackers ginagamit, parang nakikisabay sila dun sa sa araw na to para siguro magpakita ng protesta para magparamdam ng mga hindi nila na nagugustuhan. Yun po kasi sana yung susunod kong tatanong, bakit? Diba? Ano hong layunin? Yun nga po yung hindi natin maintindihan kasi medyo pag tinira mo or target mo yung mga government websites at mga applications, pwedeng in some ways pwedeng ma-consider na crime kasi meron tayong anti-cyber crime law. So kaya discourage po natin yung mga tao na wag sumali dito sa mga paghihikayat ng ilang grupo na umatake or magpadala ng DDoS attack bukas. Sir Julius, gaano po ba kalaki o kalawak yung inaasahan po nating epekto nito nga pong internet traffic flood dito po sa ating mga website or app dito po sa Pilipinas? Well, base po dun sa mga experience natin kasi hindi naman po ito bago, like for example, nung September 21, merong mga ganitong attack din po na ginawa kasabay nung pagpoprotesta dun in various parts of Metro Manila. So, nung panahon po na yun, nakita natin na may mga websites na pakadyang bumagal, yung iba naman medyo tumirik, pero in a few minutes after na ma-address siya ng mga administrators ng mga websites, bumalik naman po yung service nila. Opo. Kami po bilang pangkaraniwang mamamayan na meron po kaming Facebook, Instagram, yung mga GCash, baka meron pong sumasali rin sa online sugal. Ano ho ba yung mga, dapat ho ba kaming mangamba?
Hindi naman po dapat siguro kasi po yung ang DICT po meron tayong online Paskong Sigurado at saka meron tayong offline Paskong Sigurado at saka offline dito PH Cyberdome. So dito po sa mga programa na to pinaghahanda natin yung iba-ibang ahensya ng gobyerno at saka nagpapakala tayo ng maraming information kung paano natin i-address yung mga online harms at saka mga online mga illegal gamblings, online scams. Dito po sa DDoS attack na pinaplano nila bukas, wala naman po itong masyadong magiging effect sa mga end users. So basically po ang tinatarget ito mga websites at saka applications ng gobyerno base po sa nakalat namin information. So ang pwede pong maramdaman ng mga users pag nag-access sila sa mga government websites, medyo mabagal, baka bumagal. Depende po kung naapektuhan yung ina-access. Ang rekomenda po namin kapag nangyari yun, either maghintay lang sila or retry nila yung kanilang mga request or pwede naman silang dumulog diretso sa tanggapan ng sa ahensya na saan kailangan nila ng serbisyo. Pag meron naman po silang nakitang mga illegal activities or naapektuhan sila ng, for example, mga scams or phishing, pwede po sila tumawag sa hotline ng DICT, yung 1326. Sir, paano po mapoprotektahan tayo bilang ordinaryong internet user? Paano po natin mapoprotektahan yung ating mga account para nga po hindi po tayo mabiktima ng ganito mga cyber attack? Meron ba tayong kailangang baguhin sa settings ng ating mga cellphone, sa router na ating ginagamit, Sir Julius? Alam niyo po, pinaka-effective na measures para dyan is awareness. So yung education natin or literacy tungkol sa cybersecurity. Kasi unang-una, napakabago. Medyo bago po ang cybersecurity, especially sa countryside. No? So parang maraming tao sa countryside natin, ngayon pa lang naririnig yun. Tapos ngayon dumadagdag pa yung AI kasi karamihan ng mga criminals ngayon, cyber criminals, gumagamit na rin ng AI. So paano natin lalabanan yun? So of course, kailangan AI din yung panlaban natin doon. So balik po ako dun sa awareness or literacy. Kailangan po matuto tayo kung ano yung basic cyber hygiene. So katulad po ng pagpapalit ng password regularly, hindi yung ang password mo is password din, password 1, 2, 3. So kailangan binabago mo siya, sabihin mo na every 2 or months. Pangalawa, yung paggamit po ng multi-factor authentication. So ito po yung OTP, for example. So naintindihan po natin na medyo dagdag siya na step dun sa pag-access mo sa isang website or sa mga online services. Pero yung step po na yun, yung isang dadagdag na step po na yun, napakalaking epekto po nun para i-cash yung antas ng seguridad ng inyong online account. So sa mga ganung bagay po, basic cyber hygiene, marami po tayo makikita yan sa online kung paano siya gagawin. So, lang po, huwag natin siyang iwasan. On the other hand, dapat po, bigyan natin siya ng attention or pansin. Opo. Yusek Gorospe, bilang eksperto po sa cybersecurity, would you suggest na wag na lang munang mag-bank transaction bukas? Pwede naman po. Hindi naman, kasi kung kinakailangan niya talaga yung servisyo na yun, bakit hindi? Pero kung yun nga medyo pag gusto nyo mag-ingat, pwede namang ipagpaliban yung transaction na yun para lang hindi makisabay or kung sakasakaling marami talagang online criminals bukas na nakabantay, hindi rin kayo maapektuhan. So discretion po, I think yun ang pinaka part ng cyber hygiene, yung discretion nyo kung ano yung mga tingin nyo kailangan nyo talagang gawin or pwede na may pagpaliban. Kanina Sir Julius, parang medyo bumagal ang ng smart. Ito ba'y parang patikim na ba ito? Parang nawawala ng internet. May mga i-report kasi na ganun, partner kanina eh. Patikim na ba ito, Sir Julius? Base po sa mga pagbantay namin, meron po tayong NCERT or National Computer Emergency Response Team. Tapos meron din tayong NSOC or National Security Operations Center. Wala pa naman po tayong nakikita ngayong araw na to.
Okay. Baka meron lang pong mga nangangamba kung halimbawa po ang target pala ay government websites. Papaano po yung mga data namin na nasa COMELEC, nasa yung sa National ID. Oo, yung sa PRC, etc. Okay. Ganda tanong po yan. So, base po doon sa mga nakalap din namin information, DDoS attack po ang balak nilang gawin bukas. So, ibig sabihin, magpapadala lang sila ng mga traffic or uulan nila ng request yung mga websites para lang, kumbaga, pabagalin o pahintiin ito. So, wala pa naman po kami nakikita na mga intelligence reports na may balak silang pasukin at magnakaw ng mga data. So, ibang level naman po na yun. Sige nga sir, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ano po bang pagkakaiba ng DDoS attack sa data breach at saka sa hacking incident? Okay. So yun po, yung DDoS attack, simply, yan po yung parang pag-ulan, pagbaha ng mga requests na pinapadala sa isang website or application. Now yung data breach naman po, kapag, for example, mayroong napasok na system at illegally yung hacker na yun or yung criminal na yun, nakakuha siya ng kopya ng either database or mga document or galing sa isang ahensya or opisina. Okay, siguro po bilang panghuli na lamang po, unless meron ka pang mga pahabol na tanong. Siguro sir, dahil meron pong Oplan Cyberdome ang DICT, so paano po na lang natin na re-respondihan sa kasakali man, wag naman po sana na magkaroon po ng epekto itong DDoS attack bukas? Okay. Under po the Oplan PH Cyberdome, nakabantay po ang ating National Computer Emergency Response Team, yung ating CICC, at yung iba pang law enforcement agencies katulad ng NBI at PNP para bantayan yung mga nangyayari sa cyberspace, especially bukas po. So pag meron pong mga nangyaring insidente, nire-respondihan po yun ng ating emergency response team. Pag nangangailangan din ng technical assistance, katulong po natin yung technology partners natin para pag-resolve ng mga issues at saka pagtulong din sa mga na-affectang agencies. Sir Julius, meron po tayong tanong dito. Hindi po ba safe na kumonek sa mga public wifi? Especially tomorrow, baka nga daw po magkaroon ng... sa mall, sa hotel. yung mga ganyan. Okay. Lagi pong tanong yan. I think yung question na po niyan hindi lang para bukas. Yes. As a general guidelines po. Normally po, kapag kumonek tayo sa mga Wi-Fi, open na system po yan. Lalo po yung mga Wi-Fi na hindi nagre-request ng password or hindi dadaan sa isang page para mag-register kayo. Kasi pag ganun po, hindi po encrypted yung traffic niyan. Ibig sabihin, lahat ng request nyo, papalabas at saka yung mga sagot sa inyo ng mga website, including yung mga username and password nyo, dumadaan po yun, hindi encrypted. Ibig sabihin, kayang basahin ng kahit sinong nakikinig sa Wi-Fi or sa wireless system. So kaya po medyo kapag nasa public area kayo, iwasan po natin mag-login sa mga sensitive na or mga importanteng website katulad po ng mga banking applications or mga services na kung saan pinapasok niyo yung mga personal information. Yung mga bagay po na yun, maganda ginagawa sa bahay, sa opisina, o kaya sarili niyong cellphone using your own data kesa gumamit kayo ng public wifi. So iwasan lang po yun. So siguro pag kailangan lang, tsaka lang tayo mag-access ng wifi sa mall. So, for example, nagkukuha ng direksyon or maghahanap ng isang lugar. Mga ganung bagay lang po. Opo, siguro po payo nyo na lamang po sa ating mga internet users, sa ating mga netizens na baka ho nangangamba para po dun sa DDoS attack bukas, sir. Okay. Maraming salamat po. So, para sa ating mga kababayan gumagamit o talagang nagre-rely sa internet para sa mga pang-araw-araw nila na transaksyon, hindi naman po delikado ang lagay niyo bukas. So, the regular course of business lang, just do your daily activities normally.
Mag-ingat lang po pag nakita natin na bumabagal yung mga websites na gusto natin i-access, baka pwede ipagpaliban po muna. Pero alam niyo po, hindi lang para bukas, ang pinakamagandang paraan po dyan para in the future, safe din yung paggamit ng internet. Mag-aral po tayo ng mga paraan or pag-aralan natin yung basic cyber hygiene. Kasi po, yan makakatulong sa atin, hindi lang bukas para sa for the rest of our parang live, especially ngayon online na lahat. Mag-aral po ng basic cyber hygiene, magpalit lagi ng password at saka mag-iingat lagi. Huwag maniniwala masyado sa mga nakikita natin online. Opo. Before we end our interview, sir, sabi po ni Rips sa YouTube po ito, maraming salamat po sa interview with Yusek Gorospe, nalinawan ako. Salamat po sa comment. Maraming salamat din po. Salamat po, Sir Julius. Huwag po kayong magsasawa dito po sa aming programa. Mabuhay Thank you, po kayo. Salamat po. Si Ginoong Julius Gorospe po, siya po ay DICT officer na kausap po natin tungkol po dun sa internet traffic flood November 5. So more Bukas po parang yan. traffic jam po